Tatahakin mo ng buhay may asawa, Pablo. Tandaan mo, hindi ka bakla. Wala akong anak na bakla. Huwag kang mag-alala, mabait si Emily. Matututo ka rin na mahalin siya. Tamang makinig ka sa akin. Huminga ng malalim si Pablo sa mga salita ng kanyang ama. Hindi niya rin alam kung bakit siya nandoon. Batid niya lang na wala na siyang takas. Wala siyang kontrol sa kanyang buhay. Hindi siya pwedeng kumilos sa parang gusto niya. Nasa simbahan na si Pablo, handa na ang lahat. Si Emily na lang talaga na mapapangasawa niyang hinihintay. Ang kanyang puso ay mabigat sa magkasalungat na emosyon. Nang magsimulang tumugtog ang musika, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa pintuan. Si Javier, ang matalik na kaibigan at lihim na dating kasintahan ni Pablo ang nakatayo roon. Bakas ang pagmamakaawa sa mga mata nito. "Oh, saan ka pupunta, anak?" tanong ng kanyang ina. Napalunok si Pablo. May kailangan lang po akong kunin. May nakalimutan po ako sa sasakyan. Saglit lang po." Nag-aalangan na humakbang si Pablo patungo kay Javier. Nangangamba siyang makita ito ng kanyang pamilya. Natatakot siyang mabugbog na naman ito. "Javier, anong ginagawa mo rito?" Mahina niyang tanong. "Wala ka dapat dito. Lalo na hindi ngayon. Ngayon ang araw ng kasal ko." Sinubukan siyang hawakan ni Javier. "Pablo, pakiusap. Hindi mo to magagawa. Ang pagpapakasal kay Emily ay hindi tama para sa'yo. Bakla ka, Pablo, at mahal mo ako. Mahal natin ang isa't isa." Nangilid ang mga luha niya. "Alam ko, Javier, alam ko. Pero ang mga magulang ko, hindi nila tayo tatanggapin. Hindi ako pwedeng sumalungat sa gusto nila." Napailing si Javier. "Pablo, niloloko mo lang ang sarili mo. Deserve mo maging masaya. Ang makasamang taong mahal mo ng totoo." "Desisyon ko to, Javier. Kaya paninindigan ko." Mariin niyang sabi. "Kalimutan mo na lang ako. Hindi tayo pwede. Maraming manghuhusga sa atin. Hindi ganun kasimple yun, Javier. Pero hindi na lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pamilya ko, sa reputasyon nila. Hindi ko kayang sirain ang lahat para sa sarili kong kaligayahan. Sana maintindihan mo yun. Mahal kita, pero mas mahalaga sa akin ang pagtanggap ng pamilya ko." Tumulo ang mga luha ni Javier. "Ngunit, Pablo, papaano naman yung kaligayahan natin? Hindi mo pwedeng gawin ito kay Emily. Magiging unfair ka lang sa kanya." Bumaha ang sakit sa kanyang dibdib. "Tama na nga sabi. Hindi mo pwedeng pakasalan si Emily. Hindi pwedeng patuloy ka na lang magsisinungaling sa sarili mo." Giit pa ni Javier sa kanya. Malakas ang dugundong ng dibdib ni Pablo sa mga sinabi ni Javier. Yun ang katotohanan, pero hindi iyon matanggap ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. "Kailangan kong gawin to, Javier. Inaasahan ng mga magulang kong matuloy ang kasal namin ni Emily. Hindi ko sila pwedeng biguin." Nanginginig ang boses ni Pablo. Inabot siya ni Javier at hinawakan ang kanyang braso. Ang haplos nito ay nagpasiklab ng kanyang mga alaala at emosyon. "Pablo, please. Maaaring gusto ito ng mga magulang mo, pero hindi ito makatarungan kay Emily. Hindi ito makatarungan sa sarili mo. Deserve mong maging masaya, mabuhay ng totoo." Ang mga mata ni Pablo ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan. Ayaw niyang saktan ang lalaking minamahal, pero ayaw niya ring suwayin ang kanyang mga magulang. Alam niyang tama si Javier, ngunit ang pag-iisip na mabigo ang kanyang pamilya, na masira ang pag-asa at pangarap ng mga ito para sa kanya, yon ang hindi niya kaya. Ni minsan, hindi naman talaga naguluhan si Pablo sa kanyang pagkatao. Alam niya sa sarili niyang lalaki siya, pero nang nahulog ang damdamin niya para kay Javier, nagbago na ang lahat. Sinubukan niyang pumasok sa isang relasyong hindi naman dapat. Gayunpaman, nalaman iyon ng kanyang mga magulang. Pinaghiwalay sila at kulang na lang mabawian siya ng buhay dahil sa sikretong iyon. Hindi niya kayang talikuran siya ng kaniyang pamilya. Ilang sandali pa, dumating na ang bridal car ni Emily. Mabilis niyang itinulak si Javier. Sobrang sakit para sa kanyang itulak ito, pero wala na rin siyang ibang magagawa. Pinili niyang gawin ang nararapat. At sa tingin niya,
Iyon ang makakabuti sa lahat. Marahang umiling si Pablo. Sorry, alam kong nasasaktan ka sa nangyayari sa atin. Pero wala na, Javier. Buo na ang desisyon ko. Siguro naman, matututuhan kong mahalin si Emily. Ito ang gusto ng pamilya ko, ang maging lalaki ako at bumuo ng sariling pamilya. Sorry kung binigo kita, pero hindi talaga kita kayang ipaglaban, Javier. Nang muling bumukas ang mga pintuan ng simbahan, inilantad si Emily sa magarbo nitong puting gown. Huminga ng malalim si Pablo at humarap sa babae. Yun na ang unang hakbang sa simula ng kanyang buhay. Nang maging mag-asawa sila ni Emily, unti-unti niya rin itong natutunang mahalin. Hindi niya masabing katulad ng kay Javier, pero kaya pa rin magpanatili sa kanya. Tama ang kanyang ama, hindi mahirap mahalin ang kanyang asawa. Napakabait nito at laging umuunawa. Ni minsan, hindi siya nagtago ng kahit anong lihim dito. Alam din ng babae kung ano ang kanyang nakaraan. Nakita ko sa bayan kanina si Javier. Hindi ka ba nagsisising pinakasalan mo ako? Marahang tanong ni Emily sa kanya. Natigilan si Pablo sa paghihiwa ng mga regados. Huminga siya ng malalim. Humarap siya rito. Hindi. Bakit naman ako magsisisi? Naging lalaki nga ako dahil sa'yo. Naging malinaw sa akin kung sino ako at magkakaanak na rin tayo. Malumanay niya namang sabi. Napangiti si Emily at hinaplos ang malaki na nitong tiyan. Pero may intindihan ko rin naman ang nararamdaman mo kung sakaling makita mo ulit si Javier. Katulad mo, sumunod lang din naman ako sa gusto ng mga magulang kong magpakasal ako. Pero natuto rin akong mahalin ka. At bago yon, alam kong hindi ako ang una. Bumuntong hininga si Pablo at lumapit sa asawa. Huwag mo na ngang isipin pa yon. Oo, iniisip ko pa rin siya pero dahil guilty na lang ako. Guilty ako dahil hindi ko siya maipaglaban sa kung papaano niya ako ipinaglaban noon. Saka masaya na ako ngayon. Oo, nasa puso ko pa rin kahit papaano ang pagiging bakla. Pero mas masaya akong bumuo ng pamilya kasama ka Emily. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Napangiti siya. Papaanong hindi niya mamahalin ang kanyang asawa kung tanggap nito ang lahat sa kanya. Yun nga lang, ang sayang hatid ni Emily, unti-unti rin inagaw sa kanya. Sorry po mister, pero hindi po kinaya ng asawa ninyo. Wala na po siya, pero ligtas po nakalabas ang kambal. Saad ng doktor sa kanya. Napaupo si Pablo sa sahig ng ospital. Kung hindi pa siya inalalaya ng mga magulang ay baka nagkamali na siya ng bagsak. Tuloy-tuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Ni hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Pablo, magpakatatag ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Marahang sambit ng kanyang ina. Sa pagkawala ni Emily, nagluksa si Pablo. Pero kailangan niyang bumangon para sa mga anak nila. Kaya mula ng araw na yon, binuhos niya na sa kambal ang kanyang buhay. Jade, Julian, halina kayo, kumain tayo. Sigaw niya sa dalawang anak na lalaki. Nakapamewang siyang tumingala sa taas. Parang wala siyang tinawag, napilitan siyang umakyat pa. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya sina Jade at Julian na abala sa online games. Lumapit siya, tinanggal ang mga headphones ng mga ito. Papa, wait lang! Reklamo pa ni Jade. Piningot niya ito. Talagang magrereklamo ka pa? Kanina ko pa kayo tinatawag, hindi kayo bumababa. Tinanggal agad ni Julian ang headphone nito. Tahimik itong lumabas ng kwarto. Mabilis naman siyang lumingon sa isa niya pang anak. Tumakbo agad dito pababa. Nagreklamo pa ulit si Jade. Oh, kita mo yun papa? Tinakasan ka na ni Julian. Bakit ako lang piningot mo? Napairap si Pablo. Bumaba ka na ron. Bilis! Bumaba naman ito kaagad. Pagkarating sa pagkainan, nakita niyang kumakain na si Julian. Hindi niya rin pinalampas ito. Piningot niya rin sa tenga ang binata. Papa, aray ko! Daing pa nito. Ang tigas ng mga ulo niyong dalawa. Mga pasaway talaga kayo. Hindi porke mga 17 years old na kayo, hindi na kayo makikinig sa akin. Palagi niyo na lang pinapasakit ang ulo ko. Sermon niya sa mga ito. Nakuha pang magbiro ni Jade. Papa, kalma lang po. Hindi pa tong malala. Muntik niya nang mahampas si Jade. Tumawa ang kambal. Wala na siyang mapili sa dalawa dahil parehong pasaway. Lumipas na ang 17 taon at hindi biro ang magpalaki sa mga ito, lalo pat wala na si Emily.
Hindi madali ang mag-isa. Hindi niya rin naman pwedeng asahan ang kanyang mga magulang. Matatanda na ang mga ito ng mga panahong iyon. Ni walang ideya si Pablo kung papaano ang maging ama. Mag-isa pa siya, wala man lang siyang katulong sa pagpapalaki sa kambal. Inaamin niyang hindi siya perpektong magulang, pero nagsikap siya para lumaking may mga prinsipyo ang mga anak niya. Kahit minsan, sobrang tigas ng mga ulo ng mga ito. Sinasabi ko sa inyo, kapag nakita kong mga palakulang grades ninyo sa kaka-online games ninyo na yan, papatayin ko ang wifi. Banta ni Pablo sa mga anak. Ngumisi si Julian. Ako nag-aaral ako ng mabuti. Ewan ko lang kay Jade. Nauumay na tumingin ito sa kapatid. Anong gusto mo? Sorry hindi kasi ako katulad ni Einstein. Yung talino mo, malapit na sa pagiging baliw. Natawa na lang si Pablo. Ganon talaga magkulitan ng dalawa. Magkahwig man, magkaiba pa rin ang ugali. Mas matalino si Julian, pero sakitin naman ito, kaya lagi silang nag-aalala tuwing nilalagnat ito. Samantala, hindi gaanong mahilig mag-aral si Jade, pero mahilig itong sumali sa mga school activities. Mahirap magpalaki ng kambal. Magkaibang ugali ng mga ito, kaya magkaibang pakikisamahan niya. Tumayo siyang ina't ama sa dalawa, pero sa paraang alam niya, tinuring niya lang ang mga itong parang tropa dahil yun ang alam niyang magandang gawin, lalo pat mga lalaki ang kanyang mga anak. Isang maaraw na umaga, nasa mataong pasilyo ng wet market si Pablo. Tinitingnan niyang bawat stall, naghahanap ng pwedeng bilhin. Hindi niya naman pwedeng iasa sa mga anak ang pamimili. Hindi naman marunong pumili ang mga ito at basta na lang dumadampot kung ano ang nasa listahan. Mabuti na nga lang, work from home siya at hawak niya ang kanyang oras. Kaya may panahon pa siya para asikasuhin ang mga gawaing bahay. Paglingon niya, lumukso ang puso ni Pablo nang makita si Javier. Ang kanilang paghihiwalay noon ay naging mapait. Naiintindihan niya kung galit pa rin ito sa kanya. Huling balita niya ay nag-abroad ito. Hindi niya alam na nakauwi na pala si Javier. Oh, ikaw pala yan, Pablo. Bati ni Javier na may mainit na ngiti sa mga labi. Javier, ang tagal na nating hindi nagkita. Sagot ni Pablo, pilit tinatakpan ang pagkabalisa sa kanyang boses. Tipid na napangiti si Javier. Kumusta ka na? Nabalitaan kong nangyari kay Emily. Puno ng respeto ang pag-uusap nila, ngunit may bahid ng hindi masabi na emosyon. Nakita niyang dumako ang tingin ni Javier sa gintong singsing sa daliri niya. Isang matingkad na paalala iyon na kahit wala na si Emily, nasa kanyang asawa pa rin ang kanyang pananagutan at pag-ibig. Umiwas siya ng tingin. Ayos naman, masaya pa rin naman kasamang kambal namin. Napayuko si Javier. Mabuti kung ganun. Paano? Kailangan ko nang umalis. Masaya akong makitang nasa maayos kang kalagayan. Bago pa masabi ni Pablo kay Javier ang pamamaalam, lumapit na ang kanyang anak na si Jade. Halata ang pag-usisa sa mga mata nito. Kinuha agad ni Jade ang mga pinamili niya. Akin na yung mga pinamili mo, Papa. Napangiti si Javier. Anak ninyo ni Emily? Marahan siyang tumango. Oo, isa sa mga kambal. Si Jade. Magalang namang bumati ang kanyang anak. Maya-maya'y umalis na rin sila. Habang nasa biyahe, tulala lang siya. Hindi lang siguro makapaniwala si Pablo na nagkita silang muli. Oo nga pala, sino yun, Papa? Tanong sa kanya ni Jade. Hindi agad siya nakasagot. Dating kaibigan lang, anak. Tumango naman ito. Mukhang mabait siya. Bakit dati? Hindi mo na siya kaibigan ngayon? Huminga siya ng malalim. Galing kasing abroad, kauuwi lang. Bakit ang dami mong tanong, anak? Nagkibit balikat si Jade. Para kasing ang awkward mo kanina, Papa, kaya lumapit agad ako. Dating kaibigan mo lang naman pala. Napalunok si Pablo sa kaba. Hindi niya alam kung anong opinyon ng kanyang mga anak sa mga bakla. Pero isa lang ang alam niya, hindi matatanggap ng mga ito kung sakaling malaman ng mga ito ang kanyang pagkatao. Sino ba naman ang baklang magiging ama? Kahit magpaliwanag siya, alam niyang hindi iyon maiintindihan ng mga ito. Kaya kahit isang beses, hindi niya nabinuksan ng usapin sa kanyang mga anak. Isa pa, simula nang dumating sa buhay niya si Emily, matagal niya nang ibinaon sa limot ang parteng iyon ng kanyang pagkatao. Nang makauwi sa bahay, dapat ilalabas niya ng mga pinamili.
Gayunpaman, naiwan pa rin sa isip niya ang hindi inaasahang pagtatagpo nila ni Javier. Papa, ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Julian. Huminga siya ng malalim. Ayos lang ako. Sinigang ang ulam natin. Tiningnan siyang mabuti ng mga anak niya. Mukhang hindi kumbinsido ang mga itong ayos lang siya. Papa, kami na lang ang magluluto. Mabuti pa, magpahinga ka na lang. Saad sa kanya ni Jade. Tumango na lang si Pablo. Umakyat na siya at pumasok sa kwarto. Hindi niya alam ang dapat maramdaman. Hindi siya mapakali. Bumabalik ang mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi ko na siya dapat isipin. Matagal na kaming wala. Tapos na ang yugtong yun ng buhay namin. Hindi na dapat ganitong nararamdaman ko. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, naghahanda si Pablo ng hapunan. Dumating na si Julian pero ang isa sa mga kambal na si Jade, wala pa sa bahay nila. Oh, nasaan ang kapatid mo? Tanong niya kay Julian. Hindi ko alam. Akala ko nakauwi na. May group activity po kasi ako kaya hindi po kami sabay. Pumunta si Pablo sa pintuan ng bahay nila. Tinanaw niya ang labas. Nasaan na kayang lalaking yun? Ilang sandali pa, natanaw niya si Jade. May hila itong isang dalaga at nakasuot pa ng school uniform. Bumaba siya kaagad at lumapit sa gate. Pagbukas ni Jade ng gate, napatalon ito sa gulat. Papa, bulalas nito. Pinamaywangan niyang anak. At bakit ngayon ka lang? Nauna pang ang umuwi ang kapatid mo. At sino yan? Bakit mo hinihila? Napalunok si Jade. Hay Papa, gusto ko sanang ipakilala sa si Pamela. Siyang babaeng gusto ko at babaeng nililigawan ko na rin. Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Halata na rin na nahihiya ito. Binatukan niyang anak at napadaing naman ito. Ikaw, pinipilit mong pumunta rito nililigawan mo pa lang. Nilalagay mo sa alanganin si Pamela. Sermon niya kay Jade. Napakamot sa ulo ang kanyang anak. Ayaw maniwalang seryoso akong gusto ko siya eh. Lumapit si Pablo sa dalaga. Pasensya ka na rito sa anak ko ha. Pinilit ka bang pumunta rito? Huwag kang mahiya sa akin. Ako lang to. Halika, pumasok ka na sa loob. Sumabay ka na sa amin sa hapunan. Hi po, Tito Pablo. Sorry po sa abala. Nahihiya pang sabi ni Pamela. Nagulat talaga si Pablo sa pagdadala ni Jade ng isang dalaga sa kanilang tahanan. Parang dati lang, laruan lang ang inuungot ng kambal sa kanya. Saka lang niya napagtantong lumipas na ang panahon at mga binata na talaga ang mga ito. Tumango si Pablo. Masaya akong makita ka, Pamela. Inaamin kong medyo nagulat ako. Ikaw ang unang babaeng ipinakilala sa amin ni Jade. Namula agad ang dalaga. Salamat po, Tito Pablo. Masaya rin po akong makilala kayo. Inaya niyang pumasok sa loob ang dalawa. Maging si Julian, nagulat din na may dinalang babae si Jade sa bahay nila. Pinaupo niya sa lamesa ang mga ito. Hindi mapigilan ni Pablo na madama ang halo-halong emosyon na umiikot sa kanya. Si Jade na may malawak na ngiti ay tumabi kay Pamela. Kumikinang sa pananabik ang mga mata ng kanyang anak. Samantala, kitang-kita ni Pablo ang kaba sa kilos ni Pamela. Ang mga kamay nito ay gumagapang sa laylayan ng palda. Ang mga mata nito ay lumilibot sa kanilang tahanan. Piningot ni Pablo ang tenga ni Jade. Ikaw tumigil ka nga dyan sa katititig kay Pamela. Hindi mo ba nakikitang naiilang na? Hindi mo man lang naisip yung nararamdaman ng nililigawan mo. Hindi mo girlfriend pero dinala mo agad dito. Paano kung ayaw ka palang sagutin? Naiiritang tumingin sa kanya si Jade. Natawa naman silang tatlo. Inaasar niya lang ang anak niya pero labis na agad ito kung mainis. Tumitig si Jade sa nililigawan. Sasagutin ako ni Pamela. Dadalhin ko ba rito kung hindi ako sigurado? Jade, nahihiyang bulalas ni Pamela. Mahinang tumawa si Pablo. Sa buong gabi, nakita niyang kanyang sariling pinagmamasdan ng mabuti ang dalawa. Nakikita niyang gustong-gusto talaga ni Jade ang dalaga. Nang matapos, tumayo si Pamela. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin, Tito Pablo. Masasarap po ang mga luto ninyo. Napangiti naman si Pablo. Salamat din. Welcome ka dito kahit anong oras. Bumalik ka ha. May sundo ka ba? Gusto mo bang ihatid ka na namin ni Jade? Umiling si Pamela. Hindi na po. May sundo na po ako sa labas. Salamat po ulit. Ngumisi naman si Jade. Tara, ihahatid na kita sa labas. Tumango lang si Pamela.
Nahagip ng mga mata niyang napairap si Julian. Natawa na lang si Pablo. Ang daming nangyari sa gabing iyon. Pagbalik ni Jade, sa sobrang saya nito, tumulong ito sa paghuhugas ng mga plato. Nakangiting pinagmamasdan niya ang anak. Mukhang inspired talaga dahil sa babaeng nililigawan. Yun ang isang bagay na maipagmamalaki ni Pablo. Napalaki niya ang kambal na hindi itinatago ang tunay na emosyon sa kanya. High school ka palang anak. Hindi ko inaasahan na may nililigawan ka na pala. Hindi naman ako naghihigpit sa inyo ni Julian. Pero dapat, alam ninyo ang limitasyon ninyo at mga aasahan. Paalala niya sa anak. Humalakhak si Jade. Alam ko, Papa, pero sure naman akong gusto talaga namin ni Pamela ang isa't isa. At gusto kong makilala mo siya kaya ako siya dinala rito. Ang galing kong pumili, no? Napangiti si Pablo. Well, natutuwa ako sa ginawa mo. Mas maganda yung open kayo sa akin ni Julian palagi. Tandaan mo lang na mag-focus ka rin sa pag-aaral mo. Ayoko napapabayaan ang edukasyon ninyo. Tumango naman si Jade. Magtiwala ka sa akin, Papa. Hindi magiging distraction si Pamela. Tumango na lang siya. May tiwala siya sa kanyang mga anak. Batid niyang may kontrol ito sa sarili. Sinong first love mo, Papa? Si Mama ba? Napatingin si Pablo kay Jade. Wala siyang tamang salitang mahanap para sagutin ang tanong ng kanyang anak. Mahirap iyong sagutin para sa kanya, sapagkat hindi naman si Emily ang namayapa niyang asawa ang kanyang first love. Hindi, pero mahal ko ang mama mo. Siya ang pinili ko. Maingat niyang sagot. Pinanliitan siya nito ng mga mata. Jesus, bakit ayaw mong sagutin? Hindi ka pa rin nakaka-get over, no? Napailing si Pablo. Tigilan mo ako, Jade. Bilisan mo dyan at nang makaakyat ka na. Sandali silang natahimik. Papaano niya ba sasabihin si Javier ang kanyang first love? Hindi niya alam ang opinyon ng kanyang mga anak tungkol sa mga bakla. Ayaw niya nang subukin pa. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito. Pero Papa, alam naming mahirap ang maging mag-isa. Kaya tatanggapin namin kung kalaunan magkaroon ka ng bagong girlfriend. Nakangiting sabi sa kanya ni Jade. Girlfriend? Hindi niya na naisip magkaroon ng ganon. Sapat na sa kanyang mga anak niya. Bukod doon, lumipas man ng maraming taon, kay Emily na lamang yata ang kanyang puso. Dahil ito lang ang tanging babae na tumanggap sa tunay niyang pagkatao. Matagal nang tinanggap ni Pablo na bahagi na lang ng kanyang nakaraan si Javier. Lumipas ang mga taon, mas ginugol pa ni Pablo ang oras niya para sa kambal. Gusto niyang makitang successful ang mga ito at maayos ang buhay. Pakiramdam niya rin kasi kulang ang kanyang mga nagawa kay Emily noong nabubuhay pa ito. Dumipas pa ang mga taon, mas ginugol ni Pablo ang oras niya para sa kambal. Gusto niyang makitang successful ang mga ito at may maayos na buhay. Pakiramdam niya rin kasi kulang ang kanyang mga nagawa kay Emily noong nabubuhay pa ito. Kaya sa mga anak na lang siya bumabawi. Papa, anong itsura? Pogi na ba ako? Tanong sa kanya ni Julian. Tumawa si Jade. Nagpapapogi pa. Pangit ka naman, Julian. Nag-aasaran pang dalawa. Bumuntong hinga na lang si Pablo. Hindi na yata talaga mawawala ang kakulitan ng magkapatid. Gayunpaman, panatag siya dahil alam niyang magkasundo ang dalawa. Halina kayo. Baka malit na sa graduation itong si Julian. Saad ni Pablo sa mga ito. Nakaupo si Pablo sa driver's seat ng kanyang lumang sedan. Nagmamadali na sila, baka malate pa sila sa ceremony. Gayunpaman, may iba pang plano ang tadhana. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malayo pa sila sa pupuntahan. Mukhang nasiraan tayo ng sasakyan. Dismayado niyang sabi. Bumaha agad ang inis sa mukha ni Julian. Pero Papa, hindi ako pwedeng malate sa graduation. Ang hirap pa kapag nag-commute. Teka, bababa ako. Titingnan ko kung may magagawa ako. Wika ni Pablo at bumaba. Tiningnan niyang makina. Napailing siya nang umusok yon. Luma na rin naman kasi ang sasakyan. Mabuti pa Julian, mag-book na lang tayo. Sabi naman ni Jade. Kaso, baka anong oras pa dumating yun? Napailing si Julian. Baka pagdating ko ron, tinatawag ng pangalan ko. Ang malas naman natin ngayong araw. Muntik nang mawala ng pag-asa si Pablo nang isang makinis na itim na SUV ang huminto sa likuran nila. Lumabas si Javier. Umiwas agad siya ng tingin. May problema ba?
Tanong ni Javier. Ayaw itong sagutin ni Pablo pero baka magtaka ang mga anak niya. Nasira lang ang sasakyan namin. Bumaha ang rekognasyon sa mukha ni Jade. Teka, kilala ko po kayo. Ikaw po yung dating kaibigan ni Papa, hindi ba? Marahang tumango si Javier. Mukhang nagmamadali kayo ah. Sumabay na kayo sa akin, pwede ko kayong ihatid. Hindi na. Matigas niyang sabi. Napalingon agad ang mga anak niya sa kanya. Hindi niya yata kayang sumakay sa sasakyan ni Javier. Pero ang kambal na hindi alam ang mayroon sila noon, malugod na binati ang lalaki. Papa, tanggapin na natin ang alok ni Tito Javier. Baka malit na si Julian. Sabi pa ni Jade. Tumikhim si Javier. Oo nga Pablo, mas mapapadali kayo kung sasabay kayo sa akin. Sumakay ng mga anak niya sa sasakyan ni Javier. Nakaramdam siya ng matinding guilt. Wala man lang ideya ang mga ito sa lahat. Sinarado nito ang pinto kaya nagkaroon siya ng pagkakataong kausapin si Javier. Walang alam ang mga anak ko tungkol sa mayroon sa atin noon. Seryoso niyang sabi rito. Marahang tumango si Javier. Wala naman akong intensyong masama. Sige na, gusto ko lang talagang maihatid kayo. Sumakay ka na. Tahimik lang si Pablo sa buong biyahe. Napipilitan lang talaga siyang magsalita kapag tinatanong ng kambal. Ni minsan, hindi sumagi sa isip niyang makakalapit pa ulit siya ng ganoon kay Javier. Kaibigan ka po ni Papa, pero ni minsan hindi kanya nabanggit sa amin. Saad ni Julian. Napangiti sa kanya si Javier. Mag-best friend kami ng Papa niyo noon. Napangiti naman si Jade. Sana bumisita ka po sa amin minsan. Hindi pa namin nakikitang nakikipagbanding sa kaibigan si Papa. Matutuwa po kami kung makikita namin kayong magkasama. Tumikhim si Pablo. Wala naman siyang kaibigan. Nahihirapan siyang magtiwala dahil marami siyang tinatago. Kaya para sa kanya, kanyang mga anak na lang ang tinuturing niyang mga kaibigan. Magiging masaya rin ako kung magiging kaibigan ko ulit ang Papa ninyo. Mahinahong sabi ni Javier. Tumawa naman si Jade. May anak po ba kayong kasing edad namin? Baka po may maireto po kayo rito sa kakambal ko. Siniko agad ni Julian ang kapatid. Manahimik ka nga, Jade. Tipid na ngumiti si Javier. Wala pa akong asawa. Wala rin akong anak. Bakla si Javier. Nung una, pareho na nilang inasahang wala silang masayang hangganang dalawa. Pero nalulungkot pa rin siyang mag-isa ito sa buhay. Samantalang siya kahit wala na si Emily, iniwan naman ito sa kanya ang kambal nila. Pagkarating sa arena, bumaba agad ang dalawa. Naiwan naman siya kay Javier. Salamat, mahinang sabi niya rito. Ngumiti naman si Javier. Walang anuman, ang bait ng mga anak mo. Kahit mag-isa ka lang, napalaki mo sila ng maayos. Tumango na lang siya. Sila lang ang meron ako, kaya gagawin ko ang lahat para sa kanila. Sige, mauna na ako. Salamat ulit. Sumunod na si Pablo sa mga anak. Tuwang-tuwang nag-uusap sina Julian at Jay tungkol sa mga plano pagkatapos ng graduation. Pagdating nila sa seremonya, lumiwanag ang mukha ni Julian. Pinagmasdan niya ang pagyakap nito sa mga kaibigan. Hindi niya maiwasang maiyak. Papa, bakit umiiyak ka na? Sa 1 linggo pang graduation ko. Baka wala ka nang mailuha sa akin kapag ako naman ang tumanggap ng diploma. Natatawang sabi sa kanya ni Jade. Masama siyang tumingin dito. Hilig mo talagang sirain ang moment ko, ano? Masaya lang ako. Siyempre, hindi kaya biro ang magpalaki ng sabay sa inyong dalawa. Pareho pang matitigas ang mga ulo ninyo. Pagkatapos ng graduation ceremony, sabay-sabay na silang umalis. Balak lang nilang kumain sa labas. Gusto niya mang ipaghanda ang kambal. Ayaw na rin naman ng mga ito na gumastos pa siya. Ano, magpapabook na ba tayo ng sasakyan natin? Tanong ni Jade na abala sa cellphone nito. Kumunot ang noo ni Julian. Teka, di ba si Tito Javier yun? Naghintay yata siya sa atin dito. Suminghap si Pablo. Akala niya umuwi na ito. Hindi niya inaasahang maghihintay pa ito. Lumapit si Javier sa kanila. Naisip kong walang maghahatid sa inyo pa uwi kaya naghintay na lang ako. Wala naman akong gagawin. Sabi pa nito sa kanya. Tumingin sa kanya si Julian. Papa, isama na kaya natin siya sa celebration. Total, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako nakaabot sa graduation ceremony. Huminga na lang siya ng malalim. Tumango si Pablo.
Natagpuan na lamang niya ang sariling nasa loob na naman ng sasakyan ni Javier. At hindi lang yun, kasama pa nila ang dating kasintahan. Sa halip na mag-enjoy, wala siyang ibang maramdaman kundi ang pagkailang. Lumipas ang mga buwan, hindi na muling nakita ni Pablo si Javier. Nagkaroon na rin ng trabaho ang mga anak niya. Mag-isa siya sa bahay buong maghapon at umuuwi lang ang mga ito sa gabi. Kaya minsan, tinutulak niya ng mag-asawa para may apo naman siyang kasama o kahit ang asawa ng mga ito. Ano na? Kailan kayo magpapakasal ni Pamela? Naiinip na ako. Bigyan niyo ako ng apo. Naiiwan lang ako mag-isa dito. Puro busy na kayo. Minsang sabi niya kay Jade. Tumawa naman ito. Huwag kang mainip, Papa. Darating din tayo dyan. Hihintayin ko lang na mapromote ako tapos magpapakasal na kami ni Pamela. Huwag kang mag-alala. Unang taon pa lang, may apo ka na. Umalpas din ang tawa sa bibig ni Julian. Inayos niya na ang baon ng mga ito. Marami akong niluto, magbaon kayo. Huwag na kayo kumain sa labas para makatipid din kayo. Sabi niya pa sa mga ito. Napangiti naman ang kambal at nagpasalamat. Pagkaalis ng mga ito, inabalan niya na lang ang sarili sa paglilinis ng buong bahay. Hapon na nang matapos siya, ganoon palagi ang cycle ng kanyang araw. Nakatingin si Pablo sa labas ng bintana. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita si Javier na nakatayo sa sidewalk. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Pablo. Hindi niya alam kung lalabas ba siya at haharapin si Javier o mananatili sa loob. Gayunpaman, napagpasyahan niya pa rin na harapin si Javier. Anong ginagawa mo rito? Nananadya ka ba talaga? Mariin niyang tanong. Marahang umiling si Javier. Gusto lang kitang makita. Hindi naman kita guguluhin. Wala akong intensyon na masama. Nanlaki ang mga mata ni Pablo. Walang intensyong masama? Talaga? Pero lagi kang sumusulpot. Ano ba talagang gusto mo? Mahal pa rin kita. Lakas loob nitong pag-amin. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko, Pablo. Pero alam kong hindi na ako, di ba? Alam kong kahit wala na si Emily, siya na ang nagmamay-ari ng puso mo. Gusto ko lang namang makita ka kahit ngayon lang. Hindi ko naman hinahangad na magkabalikan tayo. Gusto ko lang talagang makasama ka. Umiling si Pablo. Hindi pwede. Hindi alam ng mga anak kong bakla ako. Ano na lang ang sasabihin nila, ha? Baka mag-ibang tingin nila sa akin. Mas okay na ako sa ganitong buhay. Mas payapa. Huwag mo nang guluhin ang isip ko, Javier. Sa loob ng maraming taon, itinago ni Pablo ang kanyang lihim. Iilang tao lang ang nakakaalam na bakla siya. Hindi niya na rin naman kasi ginawang issue yon dahil mas naging asawa siya kay Emily at nagpakaama na lang sa kanilang mga anak. Pero ngayong muling nakita niya na si Javier, ang hirap minsang magpigil. Nakagawa siya ng isang larawan ng pamilya at yon ang pinili niyang ipakita sa mundo. Nangilid ang mga luha ni Pablo. Pero ano tong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka sa labas ng bahay ko, Javier? Gusto mo ba talagang masira ako sa mga anak ko? Gusto mo ba talagang malaman nilang totoo? Ha? Hindi ko alam ang iisipin ng mga yon kung sakaling malaman nila ang totoo sa pagkatao ko. Hindi naman kasi normal na bakla ang papa nila. Mahihirapan silang maunawaan yun. Sumakit ang puso ni Pablo nang makita ang kanyang dating kasintahan. Bumabalik ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Gusto niyang itulak si Javier para protektahan ang kanyang sekreto at ang kanyang pamilya. Ngunit may parte sa kanya na nagnanais na makipag-ugnayan muli sa lalaking minahal niya noon. Hindi ko magagawa ito, Javier. Alam ko itong ginagawa mo. Kinukuha mo ang loob ng mga anak ko para ano? Para magkabalikan tayo? Bulong ni Pablo, ang boses niya ay halos namamaos. Mayroon akong buhay dito, isang pamilyang hindi ka dapat kasama. Hindi ko kayang isugal ang meron ako ngayon para sa isang nakaraang wala na. Inabot ni Javier ang isa niyang kamay. Naiintindihan ko, Pablo. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ako nandito para manggulo. Gusto lang kitang makita para masiguradong okay ka. Kung sakaling mawala na ako sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Huminga ng malalim si Javier. May problema ako sa puso. May taning ng buhay ko. Kaya sana, hayaan mo kong makasama ka kahit sa kaunting panahon lang na yun. Tumulo ang mga luha sa mata ni Pablo.
Magkahalong panghihinayang at kalungkutan ang dumalwi sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi na nga naging masaya ang buhay nito, maaga pang mawawala sa mundo. Alam ni Pablo na hindi niya kayang talikuran ang kanyang nakaraan. Ang pag-ibig na minsan niyang ibinahagi kay Javier. Nanginginig ang mga kamay niyang inabot at niyakap ang dating nobyo. Pinakawalan ni Pablo ang takot at kawalan ng katiyakan na matagal nang nakagapos sa kanya. Sorry Javier, hindi ko alam. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Iyon na lang ang hiling ko. Hindi naman ako hihiling na magkaroon ulit tayo ng relasyon. Gusto ko lang talagang makasama ka. Para sa akin, pamilya kita. Alam mo namang ulila ako, di ba? Wala akong masasandalan. Ikaw lang, Pablo. Kaya sana pagbigyan mo ang hiling kong makasama ka kahit saglit lang. Mahal kita. Pero magiging masaya ko kahit bumalik lang tayo katulad ng dati na magkaibigan lang. Doon naman tayo nagsimula, di ba? Pinunasan niyang mga luha. Halika, pumasok ka muna sa loob. Baka kung mapano ka pa. Dito ka na rin maghapunan, sumabay ka na sa akin. Late nang umuwi ang mga anak ko kaya madalas na akong walang kasabay kumain. Napangiti naman ito. Masaya kung makakasabay ulit kitang makasalo sa pagkain. Tiningnan ni Pablo ng mabuti si Javier. Nakaramdam siya ng konsensya. Sinaktan niya ito ng sobra. Hindi niya ito nagawang ipaglaban noon. Mabuti siya dahil nagkaroon siya ng asawa at mga anak. Pero mag-isa lang sa buhay si Javier, wala itong aasahan kundi ang sarili lamang. Pagpasok ni Javier sa loob ng bahay, inilibot nito ang paningin. Dumapo ang mga mata nito sa larawan ng pamilya niya. Ang saya ninyong mag-aama. Mabuti at kinaya mo kahit wala si Emily sa tabi mo. Nakangiting saad nito. Napangiti rin siya. Aaminin ko, hindi madali, pero ganun yata talaga kapag naging tatay ka na. Nagagawang posible ang mga bagay na parang imposibleng gawin. Lumingon sa kanya si Javier. Kahit ganito ang nangyari sa atin, masaya ako nagkaroon ka ng pamilya. Hindi ka nag-iisa. May makakasama ka pa rin hanggang tumanda ka pa. Inilapag ni Pablo ang pagkain sa lamesa. Ikaw rin, may makakasama ka rin. Huwag kang mag-alala. Aalalayan kita hanggang nandito ka pa. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Marahan namang umiling si Javier. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanang sumunod ka sa pamilya mo noon. Hindi mo kasalanang maging asawa at minahal mo naman si Emily. Hindi rin naging kasalanang nagkaroon kayo ng kambal na mga anak. Minsan, iniisip kong hindi dapat kita sisihin kung bakit ako mag-isa ngayon. Kasi alam kong ganito naman talagang mangyayari sa katulad ko. Pero ikaw, nakahanap ka ng mamahalin. May tumanggap sa'yo ng buong buo. Kaya kahit masakit sa akin ng mga panahong yon, napanatag pa rin ako dahil si Emily ang napangasawa mo. Hindi ko rin masisisi ang tatay mo kung bakit kanya pinilit sa sitwasyong ito. Tumango si Pablo at tiningnan ang larawan ng mga anak. Hindi ko rin naman mararanasang maging ama sa kanila kaya tama ka. Mabuti na lang, mas mahalaga sa aking sumunod noon sa mga magulang ko, Javier. Pero ngayong kailangan mo ko, hindi ako aalis sa tabi mo. Hiniling mo to kaya sasamahan kita talagaan. Sana kahit doon lang makabawi ako sa'yo. Kumain lang sila ng sabay. Nag-usap ng kung ano-ano at ni hindi sumagi sa isip niyang dati niya itong ex-boyfriend na kailangan niyang itago. Para sa kanya, simpleng kaibigan lamang ito na parang matagal niyang hindi nakita. Ano? Sure ka bang kaya mong magmaneho? Ihahatid na lang kaya kita? Sabi niya kay Javier. Mahina naman itong tumawa. Ano ka ba? Kaya ko pa naman. Okay pa naman ako. Kahit namamatay na ako. Bumuntong hininga si Pablo. Paano mo nagagawa yan? Paano mo nagagawang tawanan lang ang kondisyon mo? Hindi ka ba natatakot? Umiling naman si Javier. Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ba mas nakakatakot yung taong mahal mong maiiwan sa mundo kapag namatay ka? Kaso, pagdating sa akin, wala naman akong maiiwan eh. Kaya gusto kong sulitin tong mga natitirang araw ko kasama ka. Hindi ako matatakot na maiwan ka dahil alam kong may mga anak kang mag-aalaga naman sa'yo kung sakaling mawala ako. Tiningnan niyang mabuti si Javier. Alam niyang sa kaibuturan ng puso nito, minsan na rin itong humiling ng isang pamilyang mag-aaruga dito. Yun nga lang, iba ang nararamdaman nito. Mahirap maging bakla. Alam niya yon dahil ganun din naman siya. Yun nga lang, mas pinili niyang itago ang kanyang pagkatao. Mas takot siyang mahusgahan.
may bigat sa kanya ang mga salitang sasabihin sa kanya ng iba. Saktong pag-alis ni Javier, dumating naman si Jade. Good evening, Papa. Nakita ko si Tito Javier. Dumaan siya rito. Napalunok naman siya. Oo, nangumusta lang. Kumusta trabaho mo? May magandang balita ako sa'yo, Papa. Na-promote na ako. Nakangiting balita nito sa kanya. Mahina siyang tumawa. Mabuti kung ganun. Di may apo na ako. Humalakhak naman ito. Siyempre, kasal muna. Inaya ko nang magpakasal si Pamela. Sa susunod na araw, sinabi kong mamamanhikan na tayo sa kanila. Wala namang ibang gagawin, di ba? Umiling si Pablo. Wala naman. Gusto mo bang magluto ako ng pagkain para may madala tayo roon? Tumango naman si Jade. Magandang ideya yan. Bukas, kami na lang ang maghahanap ni Julian para sa iba pang mga dadalhin. Wala namang trabaho yun, pero nagdadalawang isip ako. Parang ayaw kong dalhin sa pamamanhikan si Julian. Baka mapagkumpara kami. Natawa si Pablo. Paanong hindi kayo mapagkukumpara magkamukha kaya kayo? Napairap si Jade. Hindi ako papayag, mas pogi ako ron. Kahit maligo pa siya ng 100 beses, hanggang kuko lang siya sa paa. Biglang pumasok si Julian, nakauuwi lang. Backstabber ka talaga kahit kailan. Wala kang galang sa akin, magkakambal tayo pero boy, puwet lang kita. Napailing na lang si Pablo. Naghahain na lang siya ng pagkain para sa mga ito. Siguradong aabutin pa ng ilang oras ang pagtatalo ng dalawa. Ano, Papa, sumunod ka na lang ha. Mauna na kami ni Julian doon. Yun ang sabi ni Jade sa kanya. Tumango na lamang si Pablo. May tinatapos pang lutuin. Pinauna niya na lang ang mga ito at baka malate pa. Alam niya rin namang gustong magpag-good shot ni Jade sa pamilya ni Pamela. Nang makaalis ang mga ito, ipinagpatuloy ni Pablo ang pagluluto. Nang matapos, nag-asikaso na agad siya ng sarili niya. Katatapos niya lamang magbihis nang tumunog ang cellphone. Nagtataka, sinagot ni Pablo ang tawag. Umaasa siyang maririnig ang boses ni Javier sa kabilang linya. Gayunpaman, isang mahinang boses na babae ang sumalubong sa kanya. Kumusta? Ito po si Nurse Carolina from Medarazo Hospital. Ito po ba si Mr. Pablo Fernandez? Bumilis ang tibok ng puso ni Pablo. Oo, ako nga. May nangyari bang masama kay Javier? Malumanay ang tono ni Nurse Carolina. Nasa ospital po ang pasyente at kritikal ng lagay niya. Wala po siyang ibang kamag-anak dito pero nakalagay po rito ang pangalan niyo as guardian po niya. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Pablo sa ospital. Nawala na sa isip niyang pamamanhikan. Mas labis ang pag-aalala niya kay Javier. Habang binabaybay niya ang mataong kalye, ang tanging atensyon niya ay makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Javier, lumaban ka. Kaya mo yan. Alam kong malakas ka. Mahinang sabi ni Pablo sa kawalan. Pagdating sa ospital, nakita agad ni Pablo ang kalagayan ni Javier. May mga nakakabit na beeping machine sa katawan nito. Ang kanyang mga mata ay namumula at namumugto dahil sa pag-iyak. 50% na lang ang chance na magising pa siya mula sa kalagayan niya. At kung magising man siya, hindi na sigurado kung kaya niya pang mabuhay ng matagal. I'm sorry. Imporma sa kanya ng doktor. Bumagsak ang mga luha ni Pablo. Pinagmasdan niya si Javier. Parang dinudurog ang kanyang puso. Nagtagal siya sa ospital. Hindi niya na naisip na naghihintay ang kanyang mga anak. Nataranta agad siya na umuwi ng bahay. Siguradong nagtatampo na ang kambal sa kanya. Yun nga lang, bumungad sa kanya si Jade na lasing na. Anong nangyayari rito? Kumustang pamamanhikan? Masamang tumingin sa kanya si Julian. May gana ka pang magtanong pagkatapos mong hindi pumunta? Napasinghap si Pablo. Sorry, may emergency lang na nangyari. Anong emergency na mas mahalaga pa sa aming mga anak mo? Yang lalaki mo ba, ha? Walang pakundangang tanong ni Julian. Umawang ang kanyang bibig. Ano bang sinasabi mo? Galit na sumigaw si Jade. Alam na namin. Papa, bakla ka. Ano, karelasyon mo si Tito Javier? Kaya pala madalas kayong nagkikita at bumibisita sa bahay natin. Ang baboy mo, Papa. Hindi ka na nahiya. Malakas niyang sinampal si Jade. Huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Tumulo ang mga luha nito. Wala na. Hindi na matutuloy ang kasal namin. Kasalanan mo to. Sinungaling ka. Naguguluhan si Pablo. Hindi niya talaga batid kung papaano nalaman ng mga anak niya ang kanyang lihim.
Dumating ng araw na kanyang kinatatakutan at hindi matanggap ng mga ito ang kanyang pagkatao. Bakit hindi na matutuloy ang kasal? Naguguluhan niyang tanong. Napailing si Julian. Nakipagsuntukan si Jade sa tito ni Pamela dahil inaasar kang bakla. Nagkagulo kaya pinaalis kami ron. Si Noel, di ba? Sinabi niya sa amin kaklase niya kayo ni Tito Javier noon. At bago mo pa mapangasawa si Mama, nagkaroon kayo ng relasyon ng lalaking yun. Kumuyom ang mga kamay ni Pablo. Alam niya namang malalantad din ang sikreto niya, pero hindi niya naman gustong manggaling iyon sa ibang tao. Tumulo ang mga luha ni Jade. Pinagtanggol pa kita. Yun naman pala, totoo ang sinasabi niya. Bakla ka. Siguro kaya maagang namatay si Mama dahil bakla ka. Hindi ka naging mabuting asawa. Bumagsak ang mga luha ni Pablo. Malakas niyang sinuntok ang anak niya. Hindi siya makapaniwalang nakatanggap siya ng ganoong mga salita mula kay Jade. Dinuro niya ito. Wag na wag mong sasabihin niya dahil ginawa ko ang lahat para maramdaman ni Emily na mahal ko siya. Oo, bakla ako. Nagkaroon kami noon ng relasyon ni Javier pero parte na lang ng nakaraan ko yon. Kung sarado yung mga utak ninyo, ipapaintindi ko sa inyo. Hindi ko gustong mapangasawa si Emily noong una dahil pinilit lang ako ng mga magulang ko. Pero minahal ko siya. Tinanggap niya ako ng buo, kaya kahit hindi niyo ako matanggap ngayon, buong buhay ko sa inyo ko nalang ginugol. Anong mali kung bakla ako? Anong mali? Bumagsak ang mga luha ni Julian. Alam mo kung anong mali? Tinago mo sa amin ng totoo, Papa. Dahil takot na ulit akong mahusgahan. Basag ang boses na sigaw ni Pablo. Wala kayo sa posisyon ko. Hindi nyo nararamdaman ang nararamdaman ko. Hindi nyo alam ang mga pinagdaanan ko sa kamay ng tatay ko na halos patayin niya na ako sa bugbog para lang hindi ko ituring ang sarili kong bakla ako. Takot ako at itong takot na to, kahit lumipas ang panahon at wala na siya, dala-dala ko pa rin. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol kay Tito Javier? Ano, pagkakabalikan kayo? Papa, bigyan mo naman kami kahit kaunting dignidad. Sigaw ni Jade sa kanya. Parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Hindi ako makikipagbalikan. Matagal na kaming wala. Magkaibigan na lang kami. Mamamatay na siya at pinakiusap niya sa aking samahan ko siya kahit sa huling hininga niya. Anong gagawin ko? Nakikiusap yung tao. Mawawala na. Gagawin ko pa bang issue yun? Hindi na nagsalita ang mga ito. Huminga si Pablo ng malalim. Yun ang unang beses na nagkasagutan silang mag-aama. Nagpatuloy si Pablo. Kaya ayaw kong sabihin sa inyo itong lihim ko kasi hindi ako sigurado kung matatanggap ninyo. Pero ito na nga, nasa harapan ko na. Hindi ko akalain nagpalaki ako ng mga anak na mapanghusga sa kapwa. Umalis si Pablo sa bahay na yon na masama ang loob. Gusto niyang kumuha ng lakas kina Julian at Jade pero parang ang mga ito pa ang unang tatalikod sa kanya. Hindi man lang nag-ingat ang mga ito sa mga masasakit na salitang binitiwan. Natagpuan na lang ni Pablo ang sarili sa ospital. Hinawakan niya kami ni Javier. Tumulo ang kanyang mga luha. Sabi mo, may maiiwan sa akin kapag nawala ka. Pero hindi matanggap ng mga anak ko ang pagkatao ko. Galit na galit sila sa akin na para bang hindi ako naging ama sa kanila. Bakit ang lupit ng mundo sa mga katulad natin? Mahinang usal niya rito. Ginugol ni Pablo ang kanyang oras sa pagbabantay kay Javier. Inasahan niya na naman ang kahahantungan ng sakit nito pero hindi niya inasahang ganoon kabilis. Nagising na lang siya kinabukasan na tuluyan na itong namaalam sa mundo. Hindi muna siya umuwi. Pakiramdam niya rin naman ayaw siyang kausapin ng kanyang mga anak. Inasikaso na lamang muna niya ang burol ni Javier. Dumating ang ilang kaibigan nito pero hindi rin nagtagal. Pinagmasdan ni Pablo ang loob ng bahay. Doon niya mas napatunayan na siya lang talaga ang mayroon si Javier noon. Dala pa ang nagluluksang damdamin, umuwi siya sa bahay nila. Pero mas lalong nagluksa ang kanyang puso nang maabutang wala ang kambal doon. Jade! Julian! Mabilis siyang umakyat. Tiningnan niya ang kwarto ng mga ito pero wala siyang nakitang gamit ng mga anak niya sa loob. Wala na yata siyang tigil sa pag-iyak. May hinanakit siya sa ginawa ng mga ito pero hindi niya naman inaasahang iiwan siya ng kambal. Mukhang seryoso talaga ang mga itong hindi matanggap ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi niya kayang tiisin sina Jade at Julian. Kahit masasakit na mga salita ang iniwan ng dalawa sa kanya, susuyuin niya pa rin ang mga ito.
Hindi niya pwede bastang hayaan na lang na galit sa kanya ang mga anak. Kaya natagpuan ni Pablo ang sariling nag-aabang sa building kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Ilang sandali pa, si Pamela ang nakita niya. "Tito Pablo?" Tanong nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo. "Iha, kumusta ka na? Nandito sana ako para kina Jade at Julian pero nakita rin kita. Pwede ba kitang makausap?" "Kung nag-aalala po kayo tungkol sa amin ni Jade, ayos na po kami. Nasa kondo ko po siya ngayon. Doon muna po siya tumuloy. Si Julian naman po wala po siya ngayon. Nasa business trip siya kaya baka hindi nyo rin makausap." Hinawakan ni Pablo ang kamay ng babae. "Pasensya ka na ha. Dahil sa akin, nasira ang pamamanhikan ng anak ko sa inyo." Marahang tumango si Pamela. "Ayos lang po yon. Kung tutuusin, kami po ang may kasalanan sa inyo. Sorry po, dahil po sa tito ko nagkagulo pa po kayo." Tipid siyang napangiti. "Malalaman din naman nilang totoo. Pagkakamali ko lang na hindi ko sinabi sa kanila. Alam kong hindi pa ako handang kausapin ng mga anak ko. Pero sana, balitaan mo ako sa nangyayari sa kanila. Pakisabi na rin na miss ko na sila." Tumango si Pamela. "Makakaasa po kayo, Tito Pablo." Lumipas ang mga araw, naging mag-isa si Pablo sa bahay nila. Hindi niya na muling narinig ang mga boses at tawa ng kanyang kambal na mga anak. Huminga siya ng malalim. Parang walang laman ang bahay na ito kung wala sina Jade at Julian. Sobrang miss ko na sila. Habang si Pablo ay bumababa sa hagdan, nadulas siya. Dahilan upang siya'y bumagsak at magpagulong-gulong. Umikot ang paligid at ang sumunod na nangyari, natagpuan niya na lang ang kanyang sarili sa isang ambulansya. "Tito Javier, kaunting tiis lang po, makakarating na tayo sa ospital." Nag-aalalang sabi ni Pamela sa kanya. Hindi niya na naproseso ang ibang sinabi nito, unti-unti na siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, bumungad agad sa kanya sina Jade at Julian. Kahit nang hihina, pinilit niya pa rin magsalita. "Nananaginip ba ako? Talaga bang kayong nasa harap ko?" At tulad ng isang bulong sa hangin, mas lalong lumapit sa kanyang kama sina Jade at Julian. Nakaukit sa mukha ng mga ito ang pag-aalala at panghihinayang. Tumingin si Pablo sa dalawa. Puno ng luha ang kanyang mga mata at sa sandaling yon, isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Papa, pasensya na po. Dapat tinanggap ka namin kung sino ka. Hindi ka namin iniwan ng ganoon." Mariing pumikit si Julian. "Nagkamali kami sa pag-alis. Sana inintindi namin ang takot mo. Sorry dahil nakalimutan namin kung gaano kami kaswerteng ikaw ang tatay namin ni Jade." Napangiti si Pablo. "Okay lang mga anak. Masaya lang ako nandito kayo ngayon. Bumalik na kayo sa bahay ha. Huwag niyo na ako ulit iiwan ng ganun." Umiling si Jade. "Hindi ka na namin iiwan, Papa. Mahal ka namin. Sorry talaga sa lahat ng mga sinabi ko. Naging bastos akong anak sa'yo. Nagpadala ako sa frustration ko dahil may nangyaring problema sa amin ni Pamela. Sa'yo ko binuhos ang galit ko. Sana mapatawad mo ako, Papa." Hinawakan ni Pablo ang mukha ni Jade. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, anak. Masaya na akong bumalik na kayo sa buhay ko." Niyakap ni Pablo ang kanyang mga anak. Para siyang nabunutan ng tinik. Sa wakas, muling naging maayos ang relasyon niya sa mga ito. Matapos nang nangyari, nagkaroon ng komplikasyon sa mga binti ni Pablo. Hindi na siya makalakad ng maayos, kaya gumamit na siya ng walker. "Nakakahiya sa inyo, baka maging pabigat na ako." Wika niya sa mga ito. Tumawa naman si Jade. "Bakit mo naman iisiping pabigat ka? Papa ka namin. Hindi kami magsasawang alagaan ka. Saka magpalakas ka. Ihahatid mo pa ako sa altar. Saka itong si Julian, wala pang girlfriend." Napangiti si Pablo. "Mabuti naman at matutuloy ng kasal ninyo ni Pamela." "Wala patay na patay siya sa akin," sabi pa ni Jade. Umismid si Julian. "Baka ikaw ang patay na patay sa mapapangasawa mo. Parang hindi umiyak at lumuhod sa harap ng kondo ni Pamela. Hindi ka na nahiya. Lasing na lasing ka pa." Masamang tumingin si Jade sa kakambal. "Kailangan ba talagang ilaglag mo pa ako kay Papa, ha?" Naghabula na parang bata ang dalawa. Muling napangiti si Pablo. Sobrang laki ng pasasalamat niyang nag-iwan ng alaala sa kanya si Emily. Pinaranas nito sa kanya ang maging isang ama. At kay Javier, puro masasakit man na alaala ang mayroon sila noon, natuto pa rin siya ng maraming bagay mula rito.
Hindi siya naniniwalang walang rason kung bakit ito muling bumalik sa kanyang buhay. Siguro, hinayaan ng langit na magkaroon sila ng oras sa isa't isa upang pakawalan ang mga naiwang sugat ng nakaraan. Dahil natuto silang magsakripisyong dalawa para sa buhay na mayroon si Pablo ngayon kasama ang mga anak niya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.